mag-present? Opo, ma'am. Tapos na po. Okay. So, lahat ng presentation tapos na? Yes po, ma'am. Tapos na po. Kayo ang last group, no? Alexandra? Yes po, ma'am. Group 6 po. Sorry po sa anak ko. Okay. Uy, may anak ka na pala. Ingat. Kasi nagjo-duty ka sa hospital. Okay. Nagdadala ka ng mga germs. Okay. Balik tayo. So today, we will just have some review para sa exam nyo because your exam will be a face-to-face exam. At the same time, pencil and paper or paper and pencil. Okay? So, kaya sabi ko mag-online tayo kasi review lang naman at i-discuss ko lang sa inyo ang mga lumabas. Again, kailangan kasi critical thinking. So, ayan. Pero hindi ko na sa inyo i-emphasize kung ano talaga, pero syempre i-explain natin sa inyo kung ano ang mga dapat natin tawag nito? Intindihin doon sa mga tawag nito, mga questions, sa mga concepts and principles ng what do you call this? Conditions. So 36 pa lang kayo, wait lang tayo. Wag. Dirty. Alis ba? Kasi tayo makapag-review din po. Andito ka. Halika. Review to mama. Ni mama. Mama? Gagawin ko to mama na? Sinabi na. Sinabi na tata po. Sabay tata. Gagawin to mama na. Wow. Okay, so pwede na tayo mag-start. Nasa 41 na kayo. Cheska, palid naman ng prayer. Cheska, andyan ka ba? Yes po, ma'am. Wait lang po. Okay, sige.
Okay, let's all pray po. Dear Lord and Father of all, thank you for today. Thank you for ways in which you provide for us all. For your protection and love, we thank you. Help us to focus our hearts and mind now on what we are about to learn. Inspire us by your Holy Spirit as we listen and write. Guide us by your eternal light as we discover more about the world around us. We all this in the Jesus name. Amen. Amen. Okay, so good morning sa inyong lahat. So today we will have some review kasi ang exam nyo is about, what do you call this? Somewhat like parang board exam, parang NCLEX exam. By the way, nasabi ko na ba sa inyo yung announcement about sa meeting namin? About your, what do you call this? Mga fourth year? Na some of you, pero kayo meron na kayong maladaptive. Nag-take na kayo ng maladaptive ngayon, di ba? So, meron pa ba kayong ika-catch up? Alexandra, ano yan? Di ko narinig. Ma'am, foreign language lang po. Ano po? Walang po alam sa ibang foreign language. Okay, tutuusin, sa lahat ng sections, foreign language lang ang naano ninyo. So, ganito kasi, ang section 1 and 2, nakapag maladaptive na. So, sa second sem sila, mag-maladaptive. Kaso nga lang, sa second sem, sobrang bigat ang duty nyo kasi meron kayong INP. Ang INP is 4 days duty yan sa hospital. So meron pa silang meron pang yung isa, disaster nursing. Although yung disaster nursing, 5 hours lang all in all. Tapos kung for example, 4 days yung tawag nito, 4 days yung INP nyo sa mga hospital plus 1 day, so that will be Monday to Friday. Now, yung catch-up duty ng second year itong second batch na section 2 and section 3 and 4, balak nga by Saturday na gagawin. Okay. Now, the thing is, meron tayong plano ng in-house review which ang sabi ni Dean, meron nag-poll na siya sa inyo at marami nga sa inyo pumili ng either top rank or Pentagon. So, ibig sabihin yung in-house review, mag-allocate pa tayo ng isang araw para doon sa in-house review ninyo kasi mas maganda talaga na meron talagang tawag ito, review sa school, tapos review sarili nyo, and then kung after graduation, mag-review pa kayo ulit sa top rank or kanino. Sana naman kung top rank ang pipiliin ninyo dito o kaya ang Pentagon o kung yung iba pang meron magpapadala ng proposal, sana naman pagdating ng panahon na graduate na kayo, bigyan ka naman nila ng discount, di ba? Kasi sila ang kinuha natin. Sana. So, ayun. Ang plano is kapag tawag nito, hindi talaga matatapos ng isang semester. So, meron pa talagang extra semester. Pero, tigil-tigilan yun yung yung sabi ni Dina, pipilitin niya, hanapin niya yung paraan para nga on time kayo graduate. So, isang option doon is yung pag-summer. So, siguro meron mga duty tatapusin sa summer. Mga catch-up, mga whatever, tatapusin talaga lahat yan sa summer. Para by tawag nito, next sem, schedule na lang ng clinical graduation nyo. Something like that. Hopefully, matatapos lahat yan. Okay? And another thing, our plan is yung
makikipag-coordinate kami sa hospitals sa Manila, like for example, si mental health, tawag ito? Sa Mandaluyong, ano ba tawag ng mental health doon? So, sa Mandaluyong, tapos we also have to coordinate with POC, Philippine Orthopedic Center, nakipag-communicate na doon at pinadala na ang template nila at i-review na. Kaya by second sem, maaayos na natin yan, hopefully. And then si RITM is a very good hospital also that you can have good experience. Paano yan, ma'am? Araw-araw kami? Yun ang question. But dahil 4 days yan, so talagang kayo doon? 4 days talaga kayo doon. So, ma'am, paano yan mga CI? So, yung plano natin is kung sino yung mga doon, staff sa hospital, kukuhain preceptor. Okay? Kasi ang CI, hindi pwede magstay doon ng ganong panahon, ganong kadami, kasi may mga lecture din sila. Maliban lang doon sa mga may part-time na CI na willing talaga magstay din 4 days doon kung saan kayo pupunta. Okay? May question ba? Walang question? Okay, so kung walang question, mag-start na tayo. Okay, our exam starts with 100 items. Check ko lang ha. There are multiple choice. Teka lang. Ang multiple choice is 30. Ang true or false is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Is 10. Ang fill in the blanks. Okay? Fill in the blanks, pero nandyan lahat ang choices. Wait lang kung ilan to. Fill in the blanks. Up to 60. Tama? Wait lang ha. Okay, up to 60. And then, after that, ay, ano ba? Teka lang. Okay, so 60, that will be about 80. And then, meron tayong scenario na kailangan nyo isolve. Okay? Ang scenario natin is about yung mods, about kung ano yung mga sa mods, ano yung sa mga SIRS, and things like that. Okay, I just would like to emphasize to you about the different kinds of topic na discuss. So take note about CRP. Okay, narinig nyo yung CRP sa topic natin, di ba? C-reactive protein. So narinig nyo yan. Ano C-reactive protein? Bakit kailangan siya i-test kapag may sepsis ang pasyente? Okay? So please, kumuha na kayo ng papel at ballpen dyan para i-record nyo kung ano-ano yung mga sinasabi ko. Kasi ano yan. Okay, and also let's talk about the pulmonary capillary wedge pressure.
So ano yun? Di ba meron tayong assignment na binigay sa inyo last time? Ano ba yun? Ano mga normal value? Bakit tinetest yan? Yung mga ganun-ganon. Saan ba chine-check yan? Okay? So isa din yan sa mga lumabas na question. So take note of that. Wait lang kasi mahina ang net. Okay, so read also about the cardiac output. Ano ang importansya ng cardiac output? Ano ang nangyayari kapag ang cardiac output ay mababa? Okay? So, ano yung tawag nito? And then, kung may cardiac output na mababa, ano ang posibleng kailangan gawin kay patient? Okay, so di ba may mga assessment yan. So meron silang intervention na ginagawa. Ano ang mga interventions na to at ano ang mga implications para ma-prevent natin yung mga injury or other conditions na para hindi sila hindi lalong maging seryoso ang sakit. Kumbaga para hindi mag-progress ang sakit, kundi ma-improve. Okay? And then, during assessment, di ba, and this, alam niyo naman, ang MS3, integrated na lahat yan. Okay? So, kapag ikaw nag-assess, ano ang kailangan mong itututok kapag you are talking about neurological assessment sa isang pasyente na nagkaroon ng infarct sa utak dahil sa either cause ng decreased cardiac output, yung mga ganyan, o kaya thrombose, o mga ganon. So ano ang mga una mong dapat i-asikaso? Okay? Isa din yan sa mga what do you call this? Yung neurological assessment. Now, talking about the catheter, talking about the pulmonary catheter. So, ano ba ang indications niyan? Bakit kailangan natin ilagay yan sa pasyente? Ano ang binibigay sa atin? Anong info ang binibigay sa atin yan? Yung mga ganyan bagay. Okay? So, take note. And then, remember guys, when we talk about decreased cardiac output, marami siyang epekto and particularly napaka-sensitive si brain sa mga ganyan. Okay? So, read about kung ano mga effect ng decreased cardiac output. Okay? Then, when talking about traumatic head injury, meron tayong mga diagnostics na sinasabi natin para malaman kung ito ba ay apektado ang brain or whatever. Okay? Di ba may mga head injury tayo na ano yung mga diagnostics? Ano kailangan natin i-focus doon? Okay? So, yan. Next. Baka ma-perfect kayo. Perfect zero, ma'am. Wait lang ha. Okay. Then, paabot niya ako ng kulay. So consider also reading about spinal injury. Okay, now spinal injury is also, isa din to, meron tayong mga spinal cord injuries and part of that is spinal surgery. Bakit ginagawa yan at ano ang dapat natin bantayan? Okay? Kapag involved na ang spinal. Ay, kapuke. Okay? So, next. Anong number na? So, yung bilis-bilis mong magsalita dyan eh. 7 na po. Okay. So, ang isa sa mga effect ng mga trauma, isa sa mga, what do you call this? After effect ng trauma, lalo na sa head injury, okay, traumatic brain injury, is brain edema. O bakit nangyayari yon at ano ang pwede natin
gawin. Ano ang mga dapat gawin na nursing intervention, at the same time, ano ang dapat gawin na mga binibigay na gamot ni doktor. Okay? So, yung mga implications ng gamot, mga nursing care about the gamot. So, iyon. Okay? And then, we also have okay. Wait lang ha. Okay, now talking about fluid and electrolytes involved sa mga trauma na pasyente, sa mga severely dehydrated na pasyente. Ano yung mga tawag dito? Ano yung mga interventions na ginawa at paano mo nalaman na yung intervention na yan is effective? Okay? So, isa din yan. Mga interventions na mga, like for example, sobrang decrease ang fluid volume kasi ang dami-daming bleeding. Okay, so, tapos yung transit ng pasyente papunta sa hospital, syempre sa may ginagawa na yan. Di ba sa ambulansya may ginagawa na yan. So, ano yung mga dapat gawin para mas save ang buhay ni patient, at the same time, yung ginawa na interventions, ano doon masasabi natin, kumbaga ma-conclude natin na effective yung ginawa natin. Okay? So, ayan. So, next. So, when we talk about DIC, okay, disseminated intravascular coagulation, alam niyo kung ano yung sa ng clotting cascade, di ba? Paano yung sa clotting cascade? So alam natin kapag may DIC, si patient ay napakadali lang talaga mag-bleed. Okay? So bakit nangyari yan? At ano ang interventions niyan? So we are talking about medical and nursing intervention. Okay? So, aside from that, so yung mga nursing interventions, anong i-keep watch natin? Ano ang mga bawal sa kanya at ano ang pwede lang niya, ano ang mga pwede lang when it comes to hospitalization, to food, to medication, and things like that. Okay? So, yan ay for DIC. And then, wait lang. Okay, kapag tayo ay kapag tayo ay naka-encounter ng isang hypovolemic shock, okay? Ano talaga ang pinaka-distinct na makita mo sa manifestation ni patient at ano ang dapat natin gawin. Okay? Kapag hypovolemic shock, yan. So, ang shock kasi kahit prelim pa yan, pero lahat itong mga sakit na to ay nagkakaroon ng shock. So, kasama pa rin siya. Okay? And next, okay, talking about decreased cardiac output, alam natin, hanggang ngayon decreased cardiac output, di ba? Kasi sa brain kasi, tapos meron din sa heart. Ano ang epekto niya sa brain at ano din ang epekto niya sa heart. Okay, so usually talaga meron tayong interventions na ginagawa. So meron tayong nursing intervention, at the same time, meron din tayong medical intervention. Although ang cardiac output, kailangan kasi meron talagang medical intervention. And then after that, kasunod yung nursing intervention yan. Okay? So sa medical interventions, check nyo kung ano-ano yan, okay? That affects the heart. Like for example, decreased cardiac output. Anong epekto sa heart, particularly sa coronary circulation?
ano ang medical intervention at ano ang gagawin ni nurse doon sa mga medical interventions. Okay? I do not require you to memorize, pero you have to read and understand the concepts of that. Kasi kahit matagal na, hindi nyo pa rin yan makakalimutan. And that is very helpful sa mga board exam nyo. Okay? Next. Saan na ako? Okay. Again, read about cardiogenic shock. Okay? Ano ang epekto ng cardiogenic shock? And that includes the whole manifestation of a patient with that situation, condition. Okay? So, ano yung una mong makikita? Ano yung mag-suspect ka ay, ano ito? Cardiogenic shock to. Okay? Next. Wait lang. Ba't naputol? Okay, saan na ba ako? Wait. Okay, isa din ito is yung parang ano siya, situational. Kapag ikaw assign sa ICU, kasi we are talking about ICU patients dito, di ba? Kapag ikaw assign sa ICU, tapos nag-endorsement na kayo, ano ang mga priority mong gagawin? Okay, yun yung titignan mo. Ano yung mga priority mong gagawin kapag ikaw ay nasa ICU assign? Then, wait lang. Okay, talking about spinal shock. Di ba we already discussed about the spinal cord injury. Talking about spinal shock. Ano-ano ang mga clinical manifestation niya? Okay? And then, doon sa clinical manifestation, bakit nangyari yun? Ano ang connect niya sa spinal shock? Okay? So, next. Wait lang. Okay, now, itong DIC, kailan ba nangyayari? Bakit nangyayari? At sino-sino ang mga susceptible na pwedeng mangyari ang DIC? Okay? Particularly kapag ano na siya. Kapag may situation, may condition. Tapos alam natin, bago dumating sa DIC, kailangan gumawa na tayo ng intervention. Okay? So, sino-sino yung mga susceptible dyan? At ano-ano? Okay, so another thing, also about DIC. Ano ang mga nursing interventions na dapat nating gawin? Monitor lang ba? Anong mga action na yan? Anong mga observations dapat? Kasi isa sa mga observation na yan, masasabi natin, uy, anong to? DIC to. Kailangan bantayan natin ng ganyan. Okay? Next are alam niyo yung diniscuss ninyo about sa mga lab results,
yung lab results ng MODS, lab results ng DIC, ng mga ganon. So ano-ano yon at ano ang mga dapat natin tignan kapag each, like for example sa MODS, ano ang distinct characteristic ng pasyente based on laboratory findings sa SEERS, sa sepsis, sa DIC, kung ano pa ba yan. Okay? Kasi ito ay makikita natin na kaya pala siya nagganyan kasi makita naman talaga sa laboratory na ito, yung mga ganyan. Okay? So, mga laboratory findings lang. So, ang gagawin nyo, check nyo each. Ano ba mga laboratory nito? Anong mga ganun? Okay? Next is... Ano ba? May sabon pa? Okay. Sampay ko na lang din naman. Ano yung damit nila, tito? Yung mga short ba yan? Okay, now, di ba na... Ang dami namang DIC. Okay. May mga DIC kasi na may mga conditions, may mga sakit, okay, medical conditions na hindi naman talaga mga DIC pa. Pero may mga conditions na very vulnerable talaga to develop DIC. So, check nyo yun kung ano-ano yun. And then, next. Now, remember guys, meron tayong sinasabing kapag low ang sodium level, we have to keep watch of the patient's general condition, particularly yung alimentation niya. Kasi meron talagang signs and symptoms, masasabi natin na meron ng increased intracranial pressure ang pasyente. Okay? So, kung halimbawa, merong increased intracranial pressure ang pasyente, ano ang mga dapat natin gawin at ano ang mga hindi naman natin dapat gawin? Okay? So, iyan yung mga dapat natin asikasuhin at titignan. Okay, do? So, next naman is okay. Now, remember guys, kinwento ko sa inyo about yung spinal cord injury na kapag pinaturn natin yung pasyente, dito sa Pilipinas, kailangan gamitin natin yung log rolling. At talagang isang direction lang talaga lahat at sabay-sabay simultaneously. Tapos, kung sa iba naman, meron din talaga ginagamit natin yung gyrator para hindi na mag-turn si pasyente, kundi ang kama na ang mag-turn para sa kanya. Okay. Now, some of it, meron tayong mga nakakabit pa, especially kapag yung mga SCI na meron mga kailangan lagyan ng mga kung ano-ano pang mga supporting tawag nito para yung ma-maintain talaga yung alignment ng spine, mga ganyan. So, ano yun, mga yun? At ano ang dapat gawin kapag, kumbaga, ano yung mga dapat or hindi dapat gawin ni nurse. Okay? So, ang next naman, okay. So, itong spinal cord injury, kung tutuusin, mas commonly ito ay nangyayari, hindi naman talagang sakit, di ba? Pero meron autoimmune sakit, kaya nagkakaroon ng SCI, o kaya meron mga accident o trauma, kaya nagkaroon ng SCI. So, ang mga vulnerabilities ng pag-develop ng SCI o pagkaroon ng SCI isang tao, take note of that. Okay? So, next is, saan na kayo? Saan na ako? Okay, so when we talk about trauma, di ba ang trauma, meron tayo mga etiology na diniscuss.
Okay? Ano yung mga etiology ng trauma? Tapos meron yung mga etiological characteristics na nangyari. Okay? So, check nyo yun. Isa din yun sa mga lumabas. Then, okay. Yung sa TBI, sa traumatic brain injury, ano ang mga dapat natin i-assess doon? Okay? Alam natin na itong pasyente na to involve yung brain. Okay? Kasi doon talaga na yung aksidente. So ano-ano yung mga dapat nating i-observe? Okay, next. Wait lang kasi nagbabasa ako. Okay. So, ito mga situational questions na ang mga iba, but it also pertains about yung mga trauma and accident or ano. So, kapag dumating yan sa ER, okay, kapag dumating sa ER ang isang ambulance na may dalang trauma, so, ano ang nasa isip mo kaagad? Okay, so yun. Anong mga nursing interventions na kaagad i-advance mo na sa isip mo para pagdating, paglapag ng pasyente sa alam mo na anong gagawin. Okay? Next question. Ay, ma-perfect na talaga kayo dito. Saan na ba ako? Wait lang. Ay, yung question number 1, yung unang question na sinabi ko, hanggang 5, pertaining lang yun sa brain injury. So talk about brain injury, basahin nyo maigi yan at ano ang mga manifestation ni patient at ano yung mga nursing interventions. Okay? Then, talking about hypovolemic shock ulit, kailangan tignan nyo, kung dadating si patient sa akin, ano ang una kong gawin? Okay? Or ano ang unang intervention na dapat kong gawin kapag nandiyan na si patient nakalatag na sa Like for example na siya na aksidente tapos tinanong mo kung anong oras nangyari at compare mo yung sa oras na dumating siya. So expect mo hypovolemic shock yon. Okay? So ano ang una mong dapat i-analyze at ano ang unang gawin? Okay, next. Okay, talking about mods. So, alam natin yung mods, ano na yan, sometimes pwede pa siya maging reversible at sometimes hindi na. Again, di ba sinabi ko kanina, check nyo na lang ang mga laboratory kung ano talaga ang dapat na priority natin i-observe sa mga, yung characteristics per sakit. Okay? Per like MODS, SIRS, sepsis, chuchu, and whatever. Okay, check nyo kung ano talaga ang mga laboratory at ano dapat ang i-prioritize mo. Okay, next. Saan na ba ako? Wait lang. Hello. Okay, consider about reading
the mean arterial pressure. Okay? What is the relationship of the mean arterial pressure doon sa condition ni patient or sa, kumbaga, relationship? What is the manifestation if the mean arterial pressure is mababa? Okay? Or what is the relationship between the mean arterial pressure and the patient's cardiac output and the patient's urine output? Okay, dokes. So next, kapag ba ang patient, talking about mods ulit, ano ang mga laboratory? Ay, nasabi ko na to. Nasabi ko na siya. Okay, so alahanin nyo lang yung yung spinal cord injury. Ano yon? Meron tayong C1 to C4, ano mga manifestations, and then C4 and above, ano yung mga manifestations, ano yung mga grabe, ano yung mga hindi, ano yung dapat i-keep watch natin doon sa 1 to 4 at ano ang i-keep watch natin doon sa 5 to above, and then ano ang mga nursing interventions na dapat natin gawin. Okay? So, iyan. And then, okay, nasabi ko na to. Right. I will. We can't build this class, so we're going to have to put together a line. But I can't have them doing more than 5. Okay, read about neurogenic shock. Anong mga manifestation ng isang pasyente na merong neurogenic shock? And then, talking about, wait lang. Can't believe you convinced me to come to this haunted house. You're too scared to believe. I'm not scared. Okay. Di ba na-discuss natin yung mga gamot ng mga TBI and ng mga cardio-chuchu? So, we discuss about mga inotropes, mga vasopressors, mga vasodilators, na meron din nabanggit about yung mga iba-ibang gamot para, like for example, ano ba yan? Mga nitroglycerin, mga norepinephrine and chuchu. So, tingnan nyo lang kung ano yung mga indications nila when it comes to trauma. Okay? When it comes to trauma, ano-ano yung mga yan. Okay, then, now, di ba na-discuss natin about itong mga mods na to, meron silang mga multi-organ failure na, di ba? Now, usually, people who are in the mods na reversible pa, na kaya pa i-reverse, nakakabit sila sa respirator, and nakakabit sila sa mga monitor and things like that, ang mga nursing assessment. And then, if for example, meron sa kanila kasi naka-respirator. Ang respirator, ibig sabihin, intubated si patient. So, ano yung mga nursing management mo ng intubation? Okay? No, not intubation, not the actual insertion of intubation, yung ititube, pero kung for example, merong ititube si patient, ano ang mga dapat natin gawin at ano ang dapat natin i-anticipate. Okay? Ayun. So, next. Okay, so remember guys, when we talk about monitoring hemodynamics, okay, so
ang sabi natin dapat nasa plebistatic area yung ano. So ano yung sa TBI din? Ano yung sa pag-monitor ng intracranial pressure? Paano natin gawin? Okay. Then okay, now sa sepsis. Alam natin ang sepsis is a severe form of inflammatory response ng katawan towards the invasion of pathogen. Okay? So, basahin nyo lang yung mga nursing management and medical management. Okay? Next. Okay, now, naalala niyo meron tayo sa head trauma, meron tayong acceleration, deceleration, and things like that. So, tignan niyo lang kung ano mga effect noon. Okay, particularly deceleration, anong mga effect niyan. Okay, like for example, nahulog sa second floor, nahulog sa, what do you call this? Basta sa bubong, yung mga ganyan. So, ano ang mga manifestations para masabi natin, patay tayo dito? Maano na ito? Yung mga ganyan. Okay? Kung ano yung pinaka masabi mo, naku, baka may hemorrhage na to sa loob, particularly yung mga subarachnoid hemorrhage and things like that. So, makikita kasi yan doon. And ano yung una mong dapat gawin? And then, okay, in a MODS patient, marami na siyang mga organs na nasisira. So, ano yung mga makikita mo sa lungs, ano yung makikita mo sa kidney, sa brain, wherever. Okay? Tignan nyo na lang sa heart. Okay? Kung ano-ano mga yan. Ano mga, pag sinabi natin, apektado na yung organ na yan, so ano dyan? Ang mga makikita mo. Okay, teka lang ha. Okay, so kung for example, si patient kailangan ng fluid resuscitation, anong gagawin? May choices kayong pipiliin na prioritization nyo. Okay, so consider also reading about paano nangyari ang lactic acidosis. Okay? Saan-saan ba, bakit ba nangyari yan? Paano nangyari at bakit nangyari? Okay? Then, wait lang ha. When talking about acidosis, mga alkalosis and things like that in a condition, certain condition, ano-ano mga normal ba para masabi mo ay acidotic yan, ay alkalotic yan. Okay? Sa isang condition. Anong i-expect mo sa condition na yan na pasyente na para masabi mo ay oo nga, di ba? Okay? And then talking about acidosis and alkalosis, you have to know kung ano ba yung manifestation,
at ano yung mga equation ng mga pH niya, ng mga PaO2 niya kapag it's either metabolic or respiratory, alkalosis or acidosis. Okay? And then, so siguro mga 100 items, perfect na kayo nito. Okay, ano ang indication kapag ang hemoglobin naman ay bumababa? Okay? Ano ang indication yan? At paano nangyari na bumaba ang hemoglobin? Ano-ano mga pwedeng causes ng pagbaba ng hemoglobin? Okay, so yun lang. Then, puro situation na. Wait lang. Okay, now talking about assessment ng mga pasyente na nagkaroon ng mga trauma and things like that. So, meron tayong head-to-toe assessment, di ba? Okay, head-to-toe assessment. So, sa head-to-toe assessment, meron tayong mga technique ginagamit. Like for example, sa lungs, ano-ano mga technique yan. Sa abdomen, ano-ano mga technique dyan. Ang sa neuro, ano-ano mga technique dyan. Now, based on the technique na ginagamit natin sa paano pag-assess, meron tayong nakikita, meron tayong na-o-observe. Ano-ano yun? Kung for example, may problema nga nangyari. Okay? So, basahin nyo lang and understand the thing kasi ano naman to, scenario siya. Okay? And then, yun, mga prioritization ng dapat natin gawin. So, always, napaka-importante talaga na mag-assess ng maigi. And sa pagkuha ng exam, kailangan lang to understand the concept para hindi kayo mawawala kahit saan pa kayo, kahit pa board exam, kahit pa NCLEX exam yan. Okay? So, may question ba? Andyan ba kayo? Yes po, ma'am. Yes po, ma'am. Okay, so walang question, walang clarification. Leona, bakit ka umiiyak? Leona, ang dali-dali, binigyan ko na kayo ng pointer. So, maano na kayo? Makakaya nyo na yan. Okay? Okay, sige. Wait, ano ba tayo ngayon? 23. So, ibig sabihin, by Monday, next Monday, ang 30 ba holiday? Yes. Yes, Election. botohan ko, ma'am. Di ba, parang nakita ko, ang 31 yung hindi, di ba? So, 30, tapos November 1 and 2 is holiday. So, yung gitna, yung 31, ay hindi pa natin alam kung holiday ba yan o hindi. So, ibig sabihin, by 30, wala tayong pasok. And then, sa November 6, exam na tayo. Okay, Dukes? Okay. Okay. So, sa exam, dito pa rin tayo sa AYAC North, face-to-face exam tayo. Okay, walang late. Oy, stricto na ako ngayon. Hindi na pwede sa akin yung mga late-late, ha? Kahit na sabihin na traffic, hindi na pwede. Yan na, ano yun? Napindot lang po. Okay. Okay, Dok. So, kung wala na, pwede na kayo umuwi at mag-review na kayo. Mag-review, ha? Kasi meron pa akong mga hindi nasabi na pero connected naman na doon. Okay? Kasi kung sasabihin ko lahat, di patay na tayo. Okay. Bye! Thank you po, ma'am. Thank you po, ma'am. Thank you po. Mga team leaders, mga team leaders, i-upload nyo yung mga presentation, may window na doon. Okay, Dukes?
Okay po, ma'am. Okay. Thank you Noted po. po. Bye.